I-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang bigyan siya ng kapangyarihang suspendihin ang buwis sa langis. Bukod dyan, pinag-aaralan na rin ang iba pang pagkukunan ng petrolyo. Narito ang report ni Maricel Halili. Naghahanap na ang pamahalaan ng ibang bansang pwedeng pagkunan ng supply ng langis. Ito ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng pagsipa ng presyo ng petrolyo dahil sa gulo sa Middle East. Sabi ng Pangulo, sapat pa ang supply ng langis sa bansa sa ngayon, pero may mas inaalala raw ang Pangulo. The real problem here that everybody is having to deal with is hindi natin alam kung gaano katagal ito. How long, kung tataas ba, tumaas na nga, gaano katagal ba yung pagtaas na yun? We do not know how long it's going to last, when the actual war is going to end, what the end will look like. Muli ring iginait ng Pangulo na isa-certify as urgent niya ang panukalang magbibigay sa kanya ng emergency power para tapyasin ang excise tax sa langis. What we asked of the legislature is really very simple. Is when the price of oil has breached $80 per barrel on average for a month, then the emergency powers can be exercised. Does that mean that you will necessarily do it? But it can be exercised by the president. Yun lang ang hiningi. Patuloy din daw ang paghahanda ng chartered flights para ma-repatriate ang mga kababayan nating naiipit sa gulo sa Middle East. Pero marami man ang nag-aalala sa posibleng maging epekto ng Middle East conflict, hindi pa rin dapat kalimutan ang problema sa korupsyon. Kaya natanong si Pangulong Bongbong Marcos kung ano na nga bang nangyari kay dating Congressman Zal Dico na sangkot sa anomalya sa flood control project. Sabi ng Pangulo, nasa Portugal pa ito pero hindi simple ang pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. Naglagay na tayo ng red notice sa Interpol at patuloy ang ating ugnayan sa mga Portuguese authorities na pauwi na siya. Bago bumalik sa Pilipinas, nakipagpulong muna si Pangulong Marcos sa US Medical Glove Company para sa bagong investment sa Pilipinas. Nasa $200 million ang ipupuhunan nila sa Pilipinas na pwedeng makapagbigay ng trabaho sa nasa 2,000 Pinoy. Nakipag-usap din siya kay US Undersecretary of War for Policy Eldridge Colby para higit na pagtibayin ang defense partnership ng Amerika at ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.